Paano tinanggap ni Senator Bato yun? Okay naman sa kanya, no? Nagkapalitan kami ng text kagabi. Pero isasa formal ko ito sa mga susunod pang araw. Ayokong pangunahan, pero wala akong nakikitang dahilan sa ngayon para gawin o mangyari. Kung ang ICC makakuha ng karagdagang dokumento, baka lalong madiin ang dating Pangulo. Kasi medyo parang may iba na agenda nila doon sa Quadcom. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating pakinggan si General Macanas. Bukas mga kababayan, iharap sa Quadcom itong si Tatay Digong upang depensahan ang kanyang sarili patungkol sa mga issue na ginagawa ng mga huwad na committee. Na siya na nga gumawa ng kabutihan para sa mga ordinaryong mamamayan, para sa mga sambayan ng Pilipino at puksain ang kadiliman o ang mga adik sa bawat kanto ng ating bayan, siya pa ang ginagawang masama o kalaban ngayon na baliktad talaga ang utak ng mga bayarang kongreso dahil sa nababayaran sila ng bangag na administrasyon. Napapayag ba kayo nun mga kababayan na pahihiyain at isa-cite in contempt na lang bigla itong si Tatay Digong kung hindi umayon ang kanyang pinagsasabi sa mga script ng mga ito? Magising na tayo mga kababayan. Kailangan na natin talagang mag-alsa kung ganoon. Pero bago tayo dumako kay General Macanas mga kababayan ay atin munang pasadahin itong pag-announce ni Escudero na pagdalunga ni Tatay Digong sa Quadcom bukas. Na ngayong nabayaran ito, naging close ni Butad nagpapalakas ngayon mga kababayan. Isa pa siya sa mga tumitira ngayon dito sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang kakapal naman talaga ng pagmumukha. Atin muna itong pasadahin mga kababayan. Sapagkat may kinalaman ang speech nitong si Escudero dito sa balita ngayon ni General Macanas. Sino man ang resource person, dating Pangulo man, ordinaryong Pilipino, marapat tratuhin ang may paggalang, respeto, at buong pagkilala sa kanyang mga karapatang pantao sa ilalim ng saligang batas natin. Siyempre, dahil dati siyang Pangulo, inaasahan ko na sa parte ng mga miyembro ng Senado, bibigyan siya ng karampatang paggalang. Hindi lamang bilang tao, hindi lamang bilang Pilipino, pero bilang dating Pangulo ng ating bansa. So, pwede rin siyang ma-subject to contempt? Or Ayokong pangunahan, pero wala akong nakikitang dahilan sa ngayon para gawin o mangyari yan. Dahil inaasahan ko magkakaroon ng maliwanag, payapa, at komprehensibong palitan ng pananaw at pagbibigay ng impormasyon na hindi kailangan dumating sa anumang away, bangayan o init. Well, haharapin namin yan sa susunod ng mga araw. Kukonsultahin ko ibang mga miyembro. Pero nakausap ko na si Senator Bato kaugnay niyan. At ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo. At kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng committee yun. Para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Yun ang the whole option yun. Pero ang tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Senator Bato. Siyempre, may karapatan siya at bahagi siya dun sa pagtalakay at discuss ng bagay na. Paano tinanggap ni Senator Bato yun? Okay naman sa kanya, nagkapalitan kami ng text kagabi. Pero isasa formal ko ito sa mga susunod pang araw. Magkikita kami itong weekend pagbalik ko matapos ng kinailangan ko lamang gawin dito sa Sursogon. Okay. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, nang malaman ng mga pulpul na kongreso na dadalo nga itong si Tatay Digong sa hearing, siya naman nilang pinambilisan na gumawa ng aksyon na ipasa ang mga dokumento sa ICC. Sa madaling salita mga kababayan, ipapapasukin ang ICC sa ating bansa. Grabe naman talaga. Halatang pang-iipit at pamamahiya ang ginagawa nila sa mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang gaganapin na hearing sa Senado bukas tungkol sa war on drugs na kung saan kinonfirm ni Senator Bato de la Rosa na mag-a-attend ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So,
dito sa headlines ng Philippine Star. Title is Duterte, Bato, ready for Senate drug war probe. Okay. At first, natuwa ako na magkakaroon ng Senate hearing para hindi lang yung Quadcom ang napapakinggan ng tao. Kasi medyo parang may iba na agenda nila doon sa Quadcom. So tingin ko, medyo mas pabor, mas advantageous para kay PRRD, kay Senator Bato, Senator Go, yung mga inaakusahan ba, na magkaroon ng Senate hearing. Okay? So, according to Senator Bato, nag-dinner sila ni PRRD sa Davao the other night. At after the dinner, yun na sumakay na ng flight si PRRD papuntang Manila. May nabasa rin akong post sa social media yung formal invitation ng Senate Blue Ribbon Committee, yung subcommittee chaired by Senator Pimentel, formally inviting the former president. Okay? So, ang feedback is mag-attend daw siya at ito, may narinig akong pahayag ni Senate President Escudero na they will give all the necessary respect to the former president. Okay. Ngayon, dito sa nabasa ko sa Philippine Star ngayon, medyo may delikado. Parang nalalagay sa alanganin si PRRD kasama na sina Senator Bato. Okay. Ito, basahin ko yung may pahayag si Senator Pimentel. Pero panigurado General Macanas hindi naman dadalo ng biglaan o walang pasabog yang si Tatay Digong, no? Na baka nga sa kanya magsimula ang people power kapag may nangyaring masama sa kanya na ipasahit in contempt ito. Na bukas abangan natin itong kapanabik-nabik na Senate hearing na dadaluhan ni Tatay Digong. Kaugnay nga sa issue ng EJK, no? Pati na rin si Senator Escudero tungkol sa mga dokumentos na mai-present during the Senate hearing. Ito, nakita ko na medyo alanganin. Okay, basahin ko Pimentel said there's no stopping the International Criminal Court from accessing the documents to be made public at tomorrow's hearing. Yung mga resource persons magsasubmit ng dokumento. So, tatanggapin ng Senado. Pwede daw, walang makakapagpigil kung gusto ng ICC na makakuha ng kopya sa mga dokumento na i-present bukas. So, kung ang ICC makakuha ng karagdagang dokumento, I don't know sa akin lang ito, baka lalong madiin ang dating Pangulo. I-comment ko Is it okay? Para ba sa kabutihan ng bansang Pilipinas? Kasi hindi na tayo member sa ICC. Bakit sila bibigyan ng dokumentos? Okay, so sabi naman ni Senator Pimentel, Subukan lang nila na ipa-ICC itong si Tatay Digong, mga kababayan. Magkakaalaman talaga na hindi papayag na ganun-ganun lamang ang mangyari. Na baka pati itong baho ng kasulukuyang administrasyon madamay na. Kung magpapasa rin sila ng document sa ICC laban sa mga Duterte, magpasa rin tayo ng dokumento laban sa bangag na administrasyon para fair and square ang laban. Isangguni muna niya sa mga members ng Blue Ribbon Committee kung papayag ba ang Blue Ribbon Committee
na magbigay ng dokumentos. Although sabi niya, ibibigay niya, ang pwede niyang bigyan yung mga NGOs dito sa Pilipinas. Sample, yung mga human rights groups, pwede niyang bigyan. Pag nabigyan mo ang mga human rights group, sample, makabayan ba? Who can prevent them na yung dokumento na yon na hawak ng mga NGO sa Pilipinas, who can prevent them from giving it to ICC? Di ba? So, medyo alanganin. Okay. Ito yung exact statement ni Senator Pimentel. I will give it to non-government organizations studying the Philippine War on Drugs unless there is an instruction from the Senate President or the majority of the subcommittee members not to release it. I will follow the majority's will. So pag-uusapan pa nila, sana majority's will is huwag ibigay sa ICC. Pwedeng ibigay sa Philippine NGOs, okay? Bakit ibibigay yung dokumento sa mga NGO sa Pilipinas? Sabi ng senador, dahil it's a public document. So ito ang sabi niya, my attitude towards the documents is that these are public documents. But it should be for the Philippines' interest first. I will not volunteer the papers outside the Philippines. The Filipino people should first show interest in our documents. So, ganun po. Ang mga, I don't know kung anong mga documentos na, maybe yung mga affidavits. Kasi inimbitahan din yung dating Police Colonel Ruyena Garma, ex-PCSO General Manager, yung may testimony siya na meron daw reward money, yung war on drugs, nabibigyan ng gantimpala, allegedly nabibigyan ng gantimpala yung mga pulis na ginagawa yung trabaho nila, something like that. Sino pa? Naimbitahan din si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. So, may mga statement din ni Espinido na medyo idinidiin niya si Senator Bato at pati ang presidente medyo alanganin din. So, pati yung si Kerwin Espinosa, imbitado rin bukas. So, yung mga affidavits nila, ayun, maybe ito yung mga dokumentos na sinasabi ni Senator Pimentel na pwede niyang ibigay sa mga NGO sa Pilipinas. Okay, ano naman ang stand ni Senate President Escudero tungkol sa mga dokumentos ito? Okay, Senate President Escudero said he sees no reason to block the release of the Senate findings even though the administration has refused to rejoin the ICC and support its drug war investigation. So wala daw makakapigil. There's no problem, sabi niya. Okay. It is up, sabi ng Senate President, it is up to the decision of the chairperson unless someone opposes it. But for now, we see no reason not to share it, sabi ni Senate President Escudero. That is a public document. How can you stop its release to the ICC through another source? Yun na nga. Yung another source, yun na yung mga NGOs na sumusubaybay nito na makakuha sa investigation and then ibigay sa ICC. Anyway, bahala na. At least, pakinggan natin ang kasi ito nang maganda yung mga revelations ni Ruyena Garma, Espinosa, pwede nang masagot ni PRRD
pwede nang masagot ni Senator Bato, pwede nang masagot ni Senator Bongo. Kasi nadadamay na silang tatlo. Lalo na yung sa reward money, ano pa, yung extrajudicial killings, nadadamay na itong tatlo. So ipagdasal po natin, una yung kalusugan ng dating Pangulong Duterte na sana makayanan pa niya yung Correct. stress sa mga ganito. But pagdating sa utak, yung memory, wala, kayang-kaya pa ni Pangulong Duterte. Yun lang, yung kanya lang lakas. Sana malampasan ng dating Pangulo itong mga pagsubok sa kanyang political career.